Hello po, good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, mga taga Maynila, same thing po sa Nueva Ecija, Salvacion at saka sa Labo, Camarines Norte. So ngayon sa araw pong ito tayo ay nasa Lucas chapter 19. So pakikuha po ng inyong mga Biblia at sabay-sabay natin itong basahin, pakinggan, unawain at maisabuhay po natin sa tulong ng Diyos ang mga mapapakinggan natin sa araw na ito. So Lucas chapter 19. So bago yan, tayo po muli ay dumulog sa Diyos upang maintindihan po natin ang lahat ng ito. So okay, let's pray po. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, minsan pang muli nagpapasalamat kami tuwing araw na ganitong kami nagkakatipon, O Diyos, sa iyong pangalan, napakinggan namin ang iyong mga salita. At andito kami ngayon sa Lucas chapter 19. Dinadalangin po namin, pinasasalamat sa iyo ang pagtuturo sa amin ng iyong banal na Espiritu upang maintindihan namin ito, mabuksan ang aming kaisipan, maisabuhay namin, Lord, at makasunod kami sa kalooban mo sa mga binibigay niyo po sa aming halimbawa kung paano kami mamuhay na nakalulugod sa iyo. Salamat po Ama, salamat po Holy Spirit, at ang dalangin namin ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So 19, sabi dito, nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng maniningil ng buwis, at siya ay mayaman. Alam po natin, pag sinabing maniningil ng buwis, yan ay naturingan na isang makasalanan. Kasi sila yung mga nababanggit dito na mga nandaraya or something na mga bagay na nagagawang pagkakasala. At itong si Zacchaeus ito, isang maniningil ng buwis at isang mayaman. Pero tingnan po natin ito kung ano ang mangyayari dito kay Zacchaeus. Sabi dyan, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. So ibig sabihin, hindi niya gusto niyang makita sa Panginoong Hesus, pero dahil siya nga po ay pandak, hindi niya ito makita. Kaya sabi dito sa verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumigil siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Kita niyo po yung pabor na nakita natin dito na ibinigay ng Diyos sa Panginoong Hesus, kasi pinapaunawa po sa atin na ang Diyos, basa niya po ang puso ng tao. Malinaw kapag tayo ay talagang nagsusumikap or talagang naan yung desire natin na makilala ang Diyos, lubos pong nagpapakilala ang Diyos. At nakita dito sa katauhan ni Zacchaeus, although siya po ay isang makasalanan, maniningil ng buwis, mayaman, pero nang marinig niya ang patungkol sa Panginoong Hesus, sinikap niya po itong makita na kahit sa kabila na maraming mga hadlang, kasi nga siya ay pandak, hindi niya makita ang Panginoong Hesus. So ang ginawa nito po ni Zacchaeus, umakyat sa puno ng sikamoro upang makita niya ang Panginoon Hesus. So pinakita dito yung eagerness, kumbaga yung talagang pagsusumikap ng taong ito na makita niya ang Panginoong Hesus. At dahil walang nalilingid sa Diyos, nasuri ng Diyos ang puso ni Zacchaeus, imaginin po ninyo mismong doon pa ang Panginoong Hesus tumuloy sa kanyang bahay. Sabi dyan, bumaba ka. Sabi dyan, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Kita niyo po, walang nalilingid sa Diyos. The more na nagdi-desire tayong makilala ang Diyos, na pure heart ang ating paghahanap sa Diyos, lubos pong nagpapakilala ang Diyos sa ating buhay. Sabi dito verse 6, nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita dito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Kasi nga si Zacchaeus, parang pinagtakan siya ng mga tao. Bakit pumunta ito sa bahay ng isang makasalanan? 'Di ba? So sabi dito sa 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isa sa uli ko ito sa kanya ng makaapat na beses.
At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So pinakita po kasi dito ni Zaccheo na ang pag-amin po ng pagkakamali. Makita natin dito na nagpakumbaba si Zaccheo, na sinabi niya dito na, Panginoon, ipamimigay ko sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan, at kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Na andito yung repentance, pagpapakumbaba, pagsisisi, pagpapakita sa Panginoon na siya ay, kumbaga, pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan. Kumpara dito po sa mga Pariseo, na mga nagmamalaki na pinapalagay nila na sila'y marunong sa salita ng Diyos, subalit na andoon ang pagmamataas. Kaya kung titingnan natin malinaw, pinaunawa dito ng Panginoon, ang Panginoong Jesus ay naparito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ibig sabihin, tayong mga nagmakasalanan, tayo po ang inabot upang ipaunawa sa atin na mabuti ang Diyos. Pero kailangan sa atin ay magkaroon na pagpapakumbaba na aminin na tayo ay nagkasala. Amen? At kinakahabagan ng Diyos ang taong nagpapakumbaba, katulad nitong kay Zaccheo. So ang sunod po dito ay ang talinhaga sa salaping ginto. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito siya'y babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 ng kanyang alipin at binigyan ito ng tig-1 gintong salapi. Talinhaga po ang ginagawa dito, yung aalis yung hari at kumuha siya ng 10 alipin at binigyan niya ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo siya ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyan. Gayunmay ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang aliping, binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Kung titingnan po natin dito, ang tinutukoy dito ang Panginoong Jesus na ginamit niya po yung hari na talinhaga at siya'y kumuha ng mga tinawag na sabi diyan subalit bago siya tinawag niya ang 10 sa kanyang alipin. So pinapaunawa po ito sa atin na halimbawa, pinapakita dito ang Panginoong Jesus. Kumbaga ginamit ang word na hari na tumawag siya ng 10 alipin at binigyan niya ang mga alipin nagtigi-1 gintong salapi. Kaya sabi diyan, nang umalis siya, binilinan niya itong mga ito na ipangalakal ninyo hanggang sa aking pagbabalik. So ibig sabihin, sa ating mga Kristiyano po na binigyan tayo ng kumbaga binigyan tayo ng mga talents na dapat natin iyon gamitin na magtubo. Ibig sabihin mag-grow ang ating mga faith upang tayo po ay makaakay ng marami or makagawa ng mabuti hanggang sa bumalik ang Panginoon na makita na nagtubo. Ibig sabihin nag-grow yung kung anong pinagkatiwala sa atin. At ito po, pagdating dito, nang makabalik na siya, ang tinutukoy po yung hari, nang makabalik na siya, nagsimulang maghari, ipanatawag niya ang 10 alipin na binigyan ng gintong salapi.
upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Ginagamit lang po ito'y talinhaga, ginagamit ito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano na habang tayo naghihintay na pagbabalik ng Panginoong Hesus, tinitingnan kung ano, kasi binigyan tayo ng iba't ibang mga talents, mga gifts of the Holy Spirit, na ngayon, iba't ibang mga kaloob na dapat nating gamitin. Ngayon sabi dito, nang bumalik ang hari, sabi niya, nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, pinatawag niya ang mga alipin, binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay niyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Tandaan niyo po yung sinabi nung isa karaang araw, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So ito po ang nagsabi dito ng Panginoon, magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan niyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi sinabi niya sa alipin, mamamahala ka ng 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi, binalot ko ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit, kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Kasi sinabi po dito ng sinabi ng alipin, kinukuha ninyo ang hindi sa inyo, inaani ang hindi inyo itinanim. Kaya sabi dito, sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Kita niyo po? Alam mo palang ako'y mahigpit sa sinasabi ko, sinabi mo. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyon bago ako dumating. So ibig sabihin po, pinapaunawa dito sa atin na talaga yung mga giftings na binigay sa atin ng Diyos, papagyamanin natin ito na ito po ay pagbalik ng Panginoon, mayroon siyang makita sa atin na ginawa. At dito siya nagalit sa isang alipin na wala siyang ginawa. Naghintay lang, pagbalik ibinalik yung kung magkano. Sabi dan nito ng Panginoon, mabuti pang iniligay mo sa bangko, nag-interest pa sana yung pero ito po ay patalinhaga na pinapaunawa sa atin na tayong mga Kristiyano, meron tayong mga giftings, meron tayong mga kaloob ng mabubuting bagay na upang gawin natin habang nandito tayo sa lupa, at yun ang itinuturo sa atin. Bago bumalik ang Panginoon, kailangan tayong kumilos ayon sa kanyang utos, maging masinop kayo sa paggawa ng mabuti. Maging maging marunong, magkaroon kayo ng pagkakawang gawa, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit na kung saan tinutukoy doon ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. At sabi diyan, 24, at sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, kasi sabi ng Panginoon, okay, kunin mo dyan saya na hindi na yun kumilos, yung kakaunting kanya kunin nyo at ibigay nyo pa doon sa meron. Kaya sabi ng iba dito, Panginoon, meron na po siyang 10. Sabi nila, sabi sa 26, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa.
Tungkol naman sa mga kaaway, kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin sila rito at patayin sa harapan ko. Kita niyo po ito. Una, pinauunawa po sa atin dito na yung ang meron ay bibigyan pa. Maging sa ating pag-aaral, itinuturo po ito sa atin habang lumalalim ang ating pananampalataya at lumalalim ang ating kaunawaan sa Diyos, lalo tayong dinadagdagan ng karunungan. Habang nananatili tayo sa pakikinig ng Word of God, lalong binibigyan tayo ng wisdom. Pero ang taong kakaunti na nga ang kanyang alam sa Word of God, tapos hindi pa nagpapatuloy, makikita nyo po sooner or later, yung tao na yun, nawala na yung kanyang natutunan sa Panginoon. Yung kakaunting alam niya, tuluyan nang nawala, kaya balik siya sa dating buhay. Kaya ito po tinuturuan sa atin na totoo po, habang tumatagal na tayo nagpapakalalim sa salita ng Diyos, lalo tayong nabibigyan ng karunungan. At habang natututo tayo ng salita ng Diyos, nauunawaan natin ang tuntunin kung paano sumunod sa Diyos, doon nakikita natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung sinasabi, ang meron ay bibigyan pa, subalit yung kakaunting nasa iyo na hindi mo pinagyaman, lalo pang kukunin yan sa iyo. At sabi dyan, tungkol naman sa mga kaaway, kung ayaw na ako'y magharap, which is alam natin po ay mga Pariseo, ito mga sumasalungat sa Panginoon. Ang sabi dyan, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harapan ko. Ano pong ibig sabihin nito? Malinaw ang kasalanan. Ito ay ang kamatayang spiritual. So lahat ng mga Pariseo, katulad mga tagapagturong ito, nagmamalaki sa kanilang sarili. Sila po ay hindi humingi ng tawad sa Diyos sapagkat ang palagay nila sa kanilang sarili, sila'y mga banal. Subalit katulad ng pinaunawa ng Panginoon, ang nagmamataas ay ibinabagsak, at pero ang nagpapakababa ay tinataas. Kaya itong mga Pariseong ito, makita po natin na talagang sila po ang pinapatamaan dito ng Panginoon. Sila ang pinaparingningan sa mga taong itong sabi, mga kaaway kung ayaw na maghari ako sa kanila. Sito pong mga Pariseyong ito. At sunod ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage, sa Bethania, sa bundok ng mga olibo, sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan man, kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. So ito po yung pinapakita sa atin dito na bago pa mangyari, alam na ng Diyos ang kaganapan. At kung titingnan natin dito, itong mga alagad na tagasunod ni Kristo, inuutusan, eksakto kung ano ang utos, yun ang dapat nilang gawin. Walang labis, walang kulang. Pinauna na dito ng Panginoon, pagdating ninyo, pagpasok ninyo doon, makakakita kayo ng batang asno na nakatali, di ba? Malinaw na, kumbaga pinavisualize na ng Panginoon sa kanila, sa kanilang paghayo, ang kahihinat na nila doon, at tinuruan sila, ganito ang gawin ninyo. Di ba? May instruction, malinaw, na laging malinaw po ang instruction ng Diyos sa atin, na dapat nating sundin specifically kung ano ang sinabi. Katulad ng sinabi dito, inutusan ito po ang mga alagad na ito na ganun ang kanilang gagawin. At ito nga ang nangyari, lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ni Jesus. Perfect, kasi God knows everything. Alam niya ang kasalukuyan, alam niya yung nakaraan, alam niya ang darating. Kaya dito pinapakita dito na talagang sa ating mga nananampalataya, ibig sabihin pinaniniwalaan ang sinasabi ng Diyos at sinusunod, nararanasan ng mga taong sumusunod sa Diyos ang kapangyarihan ng Diyos, na we-witness nila ito katulad ng nangyari sa mga alagad nito. At sabi dito sa 34, lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno. Diba? Pinauna na ng Panginoon Jesus, pagdating na doon, makakakita kayo ng batang asno, at eksakto yun ang nakita nitong mga alagad. Sabi doon, ayon sa sinabi ni Jesus, habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalagan iyan? So eksaktong pinauna na ito ng Panginoong Jesus.
na ganyan ang inyong maririnig at binigyan na rin sila ng instruction kung ano ang isasagot. Kaya sabi dito, bakit ninyo kinakalagyan iyan? Sabi dyan, kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. Yan ang sagot nabili ng Panginoon. Kapag tinanong kayo, pagdating niyo doon, ito ang sasabihin ninyo. So, ibig sabihin, itong mga alagad, sa bawat paglakad nila, kumpleto na ang instruction. So, dito nga, pinapaunawa sa atin na tayo mga sumusunod sa Diyos, malinaw ang instruction sa atin kung paano tayo mamumuhay. Susundan lang natin ang mga salitang itong pagtuturo sa atin kung paano tayo kalugdan ng Diyos. Verse 35, dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sila'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong nasa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang dapat sumigaw. So, dito pinakita po sa atin dito na na-witness ng mga alagad ang kahangahangang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos dahil sumunod sila sa utos ng Diyos. At ito namang mga Pariseyong mga bulag at mga tagapagturo ng kautusan na sumasalungot sa Panginoong Hesus, gusto nilang itigil ang mga pagsigawan ng mga tao na nagsisigawan doon, sabi dyan, na malakas na nagpupuri sa Diyos na dahil sa kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. At yun ay gustong ipatigil ng mga Pariseo dahil alam natin itong mga Pariseyong ito'y naiinggit sa Panginoon. Ang gusto nila, sila po ang kilalanin ng tao, sila ang parangalan. Kaya nakita natin, kaya yun din ang naging dahilan bakit nila ipinapako ang Panginoong Hesus, dahil sa kanilang inggit. At ito nga, naiinggit na naman itong mga Pariseo dahil ang Panginoong Hesus nakagawa ng mga kababalaghanan na witness ng mga tao, at dahil dito nagpupuri ang Diyos sa mga tao. Kaya ang sabi ng Pariseo, sinabi sa kanya ng Pariseo kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Subalit sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Kasi talagang kailangan nating purihin ang Diyos. Kailangan siyang parangalan. Kailangan talagang gamitin natin yung mga lakas ng papuri dahil totoo kong kapuri-puri ang Diyos. Ang sunod po ay tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila, wawasakin kanila, lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan, wala silang iiwanan magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ito po yung tinutukin natin kasi maraming mga Jewish, mga kung saan nasa kanila ang pangako ng Diyos, itong mga Hudyong ito, pero sila ang ayaw maniwala sa Panginoong Hesus. At sabi dito ng Panginoon, darating ang mga araw na magkakampo sa paligid ang iyong mga kaaway. At nakikita po natin talaga lagi itong dinidigma po ang Israel ng mga kaaway. Dahil pinakita po dito sa kanilang katigasan ng ulo, may mga bagay na pinapahintulot ang Diyos upang ang taong ito po, itong mga Hudyong ito, mga Israelitang ito'y matutong sumunod at talagang paniwalaan ang Panginoong Hesus. Kasi nga, itong mga Hudyong ito, mostly nga itong mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, sila ay mga talagang hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya binabalaan. At sabi dito, tinangisan ito ng Panginoong Hesus ang Jerusalem. Kasi sila ang pinili, kung titingnan natin, mga piniling bayan, pero sila pa ang nag-reject
sa Panginoong Hesus at nagpapako sa kanya sa krus. Ayan. Susunod, si Jesus sa templo. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan niyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, mga pinuno ng bayan, subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. So doon pa lang nag-a-attempt na po ang mga tagapagturo ng templo, pinagsisikapan nilang ipapatay ang Panginoong Hesus. Dahil doon sa templong iyan, sabi dyan, maraming kinurik dito po ang Panginoon, na nagalit ang Panginoon dahil yung templo ginagawa nilang tindahan. Napansin nyo nung nakaraan sa binasa natin sa aklat ng Mateo, na yung si kanyang templo ginawang palengke. Ibig sabihin, maraming na dapat ang templo ay lugar ng panalanginan, pero ang ginawa po nitong mga to, nagtitinda, ginagawang negosyo, yung simbahan o yung templo, na maraming nagpapalit ng mga nagtitinda ng kalapati, nagpapalit ng mga salapi, pilak, at yun ang sinabi doon na kumakita natin doon, nagalit ang Panginoong Hesus na pinagtutuwal niya ang mga mesa. Saka sinabi niya doon, pinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng magnanakaw. Kasi doon maraming mga transaksyon na ginawang palengke or ginawang pagkakakitaan ng pera yung templo, which is parang ang simbahan. Ginagawa na pagkakakitaan niya yung pinapasok mga kung ano-anong mga online na mga pagtitinda, na mga pyramid na iyan, na mga networking na iyan. Ginagamit ang simbahan para magkuha o ng mga member na makakuha ng pera. So diyan nagalit ang Panginoon. Ang simbahan ay panalanginan, hindi ito gawain ng negosyo. At doon nakita natin na nagalit ang Panginoon dahil sa mga ginawang iyon. At dyan po, sabi dyan, araw-araw si Jesus ay nagturo sa loob ng templo, pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan, kasi po nakontra ang kanilang ginagawa. Kaya nag-isip sila, paano ito maipapapatay? At yun nga po ang dahilan, hanggang sa makita natin doon sa dulo na talagang sa tamang oras na itinakda ng Diyos, na ayon sa kasulatan na siya'y mamamatay at muling mapubuhay. At nakita po natin dito talagang nangyari iyon para sa ikatutubos ng ating kasalanan. Pero pinapaunawa sa atin dito, may lesson tayong nakikita sa mga pagpapaunawa dito ng Panginoon. Una, tungkol kay Sakeo na isang makasalanan, subalit nagsisi, tinalikuran niyang kasalanan. Compared naman doon sa mga tagapagturo ng kautusan, alam ang salita ng Diyos pero hindi makita sa kanilang pamumuhay. At itong sunod dito, itong patungkol kung papaano talaga nagalit ang Panginoong Hesus. Dahil ang galit niya po is a holy fear. Makita natin dito na ang galit niya dahil ginagawang negosyohan ang templo. So, ayan po, supurihin ang Diyos naway, nagdulot ito na magandang aral sa ating lahat, mga pagtuturo kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan at sumunod sa Diyos, at sumunod ang pinapakita dito ang pagpapakumbaba, at gamitin natin kung anong mga talents natin, kung lahat ng binigyan tayo ng giftings, gamitin natin iyon. Kumbaga, lalo natin iyon palaguin, kung anong magagandang mga bagay na ginagawa natin para sa ating kapwa, upang sa pagbabalik ng Panginoon, madatnan tayo na mayroon tayong mga ginawa. Amen? Supurin po ang Diyos. Diyan tayo magtatapos. Salamat sa kanyang mga salita. Yes, Father God, we thank you so much again. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito, at magdulot nawa ito, Panginoon, ng pananampalataya sa amin. Dinadakila ka namin, ang Diyos, pinasasalamatan. Ikaw po ang aming gabay, patnubay sa araw-araw ng aming pamumuhay, at patuloy niyong bigyan lahat kami, Lord, ng kauhawan na manatili sa iyong salita. Basahin ito araw-araw tulad ng bilin niyo po sa
sa amin araw at gabi. Basahin ito, O Diyos, upang kami ay magawa ang mga nakasaad dito at kami magtagumpay at managana. So, Lord, we thank you, we praise you. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ito po idalangin namin sa iyo. Amen. Amen. So, God bless everyone. Bye-bye. Hanggang sa next Sunday uli. God bless.